Gusto kong magbigay ng reaksyon doon sa ginawang interview ni Ted Filon kay Bucor Chief General Katapang tungkol sa talamak pa rin na kalakaran ng pinagbabawal na gamot sa Muntinlupa o sa National Bilibid Prisons. Mismo si DILG Secretary Remulla nag-announce na ang source pa rin ng pinagbabawal. Kaya si Ted Filon, sabi niya, nabigla siya. Yun, in-interview niya si General Katapang. Pakinggan natin ang kanila interview. Sa bansa ay ang ang New Bilibid Prison. Parang nung una ko narinig ito, ako'y nagulat, no? Kasi nga po, bago ng ating happy dyan, at nung siya'y umupo, kitang-kita naman natin yung kanyang effort, di ba? Ng pag-aayos dito po sa Bilibid. Magandang umaga po sa inyo, Director General Gregorio Katapang ng NBP. Good morning, sir. Magandang umaga rin po, Manong Ted, at mga tagapakinig ninyo. Opo, salamat sa panahon. Sir General, ako po ay nagulat nung sinabi po ni Secretary Remulla na ang isa pa rin sa mga source ngayon ng i-trade ay sa loob ng Bilibid. Ano hong kwento dito, General? Oo nga po, kasi paalala nyo, Manong Ted, dati Okay, so i-review lang natin ha. Mulat sa poll, yan na, problema ang kalakaran ng illegal na gamot sa Bilibid. Diyan ang source. Pagdating ni PRRD, yan, naghanap siya ng matinong Director General na ilagay at yun na nga, napili niya si General Bantag. At saksi ang sambayanan kung anong ginawa ni General Bantag sa Bilibid. Kaya lang, masakit na katotohanan kung sino yung nagtrabaho ng gusto, siya pa ngayon ang nakasuhan. Kaya, ayun, nagtatago ang ating DG Bantag. So, pumalit, may bagong pamunuan na ang layunin is pagandahin ang pamamalakad ng Bucor at wakasan na ng tuluyan ang kalakaran ng pinagbabawal na gamot ngayon. Yun na nga, hindi lang si Ted Filon ang nabigla. Ako nabigla. I don't know sa inyo, nabigla ba kayo sa announcement ng DILG Secretary na dyan pa rin ang source? Ano bang dahilan? Bakit hindi nila mapatigil-tigil? Okay, so ituloy natin yung interview. Searching kami, yung searching. Kami doon sa nagdadala ng drug. Ganoon pa rin. Maalala nyo, pag upo ni General Katapang, ganon, searching. Tapos, ang daming ipinakitang mga nahuli. So, hanggang ngayon, searching pa rin. Pag kakap-kap. Nagkakabiti-search kami. O parang full check-up. Na ang nag-check-up naman, babae. That was last March ata o April. Nung nagreklamo po sa human rights, sabi ko, ito muna natin yung searching. Yan ang problema. Human rights. Pag hindi mo mabalansi yung human rights at saka human lives, ay problema talaga. Yun ang inaakusa nila ngayon kay PRRD dahil allegedly nasobrahan niya pag-violate ng human rights. Sabi naman ni PRRD, ikulong niyo ako, I'm willing mabulok sa kulungan. You are concerned with human rights? I am concerned with human lives. So, ito na, takot sila sa human rights. Kaya, problema. Kasi, sinasabi nila, violation of human rights. So, sabi ko, sige, bibili na lang tayo ng gamit na sabi t-shirt. Bibili lang po lang namin. Kasi po talaga, Manong Ted, hindi kayo maniwala o yung nagdadala po ng mga drugs sa loob, yung mga common law wife nila, yung mga visitors.
One time nga po nangyari eh. Iba itong pinapaliwanag ni General Katapang. Yung sa loob, siguro may nakulong dyan na user. So yung mga nagbibisita, nagdadala. Ang pagkakaintindi ko, hindi yan ang ibig sabihin ni Secretary Remulla na source pa rin. Yung mga nakakulong dyan, mga na-involve sa droga, sila yung malalaking isda, sila pa rin ang nagpapalakad. Sila ang nagkokontrol ng drug operation sa buong bansa. Parang ganon ang pagkaintindi ko sa announcement ng secretary. Medyo iba itong ipinapaliwanag ni General Katapang, yung nagdadala lang ng kaunti-kunting volume na gagamitin sa loob. Sinesearch yung isang babae, nahuli siya, ang nakuha doon sa kanya, cellphone, tabako, charger, tapos yung pang-hearing aid. Kinikwento nga nung mga nag-search nung palusot na raw yung babae, parang nag-ring pa raw yung cellphone o nag-vibrate, kaya gumalaw yung katawan ng babae. So, kung saka nahuli siya. So, ganun po katindi po yung pagpupuslit po na Newport. Kaya, binalik na namin po yung searching ng pero mayroon na pong equipment. Meron na po, kabibili lang po. Kaya ginagamit na ngayon po. Opo. General, ang aking pong pagkakaintindi rin dito po sa balitang ito at napahayag na ni Secretary Boying ay yung drug ay nangyayari sa loob ng Bilibid pero sa labas ang operation. Hindi po ganun yon. Hindi yung ang mga, alam nyo na, yung dati pong mga drug. Yun. Parehas kami ng pagkakaintindi ni Ted Pailon. Ang nagpapalakad, nandyan sa loob. Kaya ang operasyon, nasa labas. So, paano mo ma-stop? Hindi yung mag-search ka sa mga maliit na volume lang yan yung pinapasok. Gamit lang ng mga sa loob. So, ano ba ang magandang gawin? Again, it all boils down to leadership. Again, i-compare natin ang approach before kay PRRD is talagang walang takot. Ngayon, masyadong soft approach. Bloodless. Ayaw nila yung with compassion. So, anong resulta? Ayun, halos lahat nagsasabi, bumabalik na ang dati. Ang dami nang natatakot na lumabas sa gabi. Ako mismo, marami akong nakakausap na mga taxi drivers. Kino-compare nila yung noon at ngayon. Panahon ni PRRD, sabi nila, wala kaming takot, sir. Ang sarap bumiyahe sa gabi. Ngayon, bandang alas 9, stop na kami dahil delikado. So, kung sino pa yung nakagawa ng mabuti para sa bansa, admittedly, may mga kakulangan. Yung alleged victims ng extrajudicial. Kaya lang, hindi naman yun state policy. Hindi naman inuutos ng Pangulong Duterte. Kagagawan yun ng mga ilang pulis. That's their personal accountability. Kaya nga may nakasuhan, may nakulong, may ongoing pang kaso. Ngayon, ang ginagawa sa Quadcom, pinapalabas na walang nangyaring maganda. Ang tinitignan na lang yung mga alleged victims ng AGK, hindi nila tinitignan, hindi nila ini-invite, hindi nila pinapakinggan yung kamag-anak naman ng mga naging biktima ng masasamang elemento. Hindi nila pinapakinggan yung ordinaryong mamamayan na nakaramdam ng katahimikan panahon ng nakaraang administrasyon. So, good luck sa Bilibid na sana
matigil nyo na once and for all ito para sa kapakanan ng ating future generations.